Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po tayo para magbigay na naman ng isang dagdag kaalaman tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay kung bakit dapat tayong mag-ingat kung tayo ay may alagang pusa, tapos po doon sa bahay po natin ay meron isang nagdadalang tao or isang buntis. No? Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, pakiclick mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin niyo po. Pag meron pong buntis sa isang pamilya po natin, tapos meron po tayong alagang pusa, dapat po mag-ingat po tayo. No? Hindi ko naman po sinasabi na dapat wag na tayong mag-alaga ng pusa. Pero kung maaari nga lang po, ganun po, no? Pero kung hindi po maiwasan, dapat malaman po natin ito, yung tungkol dito at nang tayo ay makapag-ingat. No? Ganito po yun. Meron po tayong tinatawag na Toxoplasmosis gondii na isang parasite na makukuha natin sa mga dumi ng hayop, especially sa pusa. No? Dito po tayo focus sa pusa. Usually, nakukuha po natin to sa pagkain ng mga mga infected na hayop na medyo hilaw, no, medyo hindi natin naluto ng maayos. So, yun po ang pangkaraniwan kung paano mapupunta po yun sa atin. Ngunit, may isang pamamaraan din po na dun po sa mga pusa, no, dahil dito po yung topic natin tungkol sa pusa, yung may mga alagang pusa. So, dun po sa mga pusang yun, maaari pong infected din sila nung Toxoplasmosis gondii. No, ngunit hindi sila nagkakaroon ng sintomas dahil kayang-kaya naman po yun ng immune system nila. Depende na lang po kung yung pusa na yun ay may sakit, bumagsak yung immune system niya o kaya napakatanda niya na, so hindi niya na kayang i-handle yung infection na yun. So yung pusa na yun, pwede niyang mai-transfer po yun sa tao sa pamamagitan ng kanyang dumi. Halimbawa po, no, infected yung pusa na yun, no, tapos dun sa dumi na yun, no, meron din po mga Toxoplasmosis gondii na maaaring mai-ingest po natin, no, maipasok po natin sa katawan natin. For example, may mga litter box po tayo, no, yung sand na dinudumihan ng pusa. So, yung mga dumi niyan, maaaring mahawakan po natin. Kung hindi po naman natin direktang mahawakan, yung pusa po mismo maaaring dumikit sa kanyang mga paa, no? Tapos yung pusa po, kung saan-saan po siya lalakad, kung saan-saan po siya nakakapit, pwedeng sa damit ninyo, sa inyo mismo, sa kamay ninyo, o kaya sa mga higaan ninyo, kung saan-saan pa man. Tapos napahawak din po kayo doon. Tapos nagkaroon ng tendency na naidikit nyo sa bibig ninyo, no? O kaya yung isang pagkain na nakapitan ng pusa, tapos kinain nyo rin yun, no? So, pwedeng mag-transfer ito pa pamamagitan nun. Sa normal na tao po, no, walang magiging epekto po yun, no? Maaaring mo lang maging problema. Kung yung pusa nga, kayang-kaya ng immune system nila yun, no? So, ganun din po sa tao. Except po sa mga buntis, no? Yung nanay po, kung magkaroon ng infection ng ganun, maaaring walang maging problema po sa kanya. Kayang-kayang i-handle yun ng nanay. Ngunit magkakaproblema po doon sa baby na pinagdadalang tao niya, no? So sa fetus na ipinagbubuntis niya. So doon po magkakaroon ng problema, no? Napakahabang explanation, medyo technical kung masyado po nating lalaliman kung bakit nangyayari. Pero kung may mga medical inline dito sa medical na nanonood nito, mapapasadahan po to doon sa isang topic ko na tungkol sa jaundice, no? Yung normal physiology and yung pathophysiology naman, so matatakel natin to. So doon po yung bata, yung baby po na yan, magkakaroon po siya ng tinatawag na hyperbilirubinemia, no? Yung pagtaas ng level ng bilirubin doon sa kanyang dugo, no? Magkakaroon po siya ng pagtaas ng bilirubin doon. Ang bilirubin po, very toxic po yan sa tao. Very toxic po substance yan sa tao. Ang ngunit, na ilalabas po naman natin yan sa normal na pamamaraan na hindi tayo mapipinsala. Pero pag affected nga po tayo niyan at naipasa natin doon sa baby, yung dugo natin na infected, doon na magkakaproblema yung baby. Maaari kayong magkaroon dito ng miscarriage, no? Yung pagkalaglag ng bata. So,
pag pinagbubuntis nyo siya, lalo na kung during the first trimester, so maaaring hindi po ma-develop po dito yung mga organs niya kagaya ng brain, yung heart, yung kidney, yung liver, yung eyes, no? So magkakaroon ng mga problema diyan, no? Kung hindi ka man makunan, yun po ang mangyayari. Ngayon po, pwede rin mangyari yan kahit halimbawa hindi ka pa buntis, na-infect ka. Tapos nagkaroon kayo ng contact, bigla kang nabuntis, no? So kung nandoon pa sa katawan mo yung ano na yon, yung Toxoplasma gondii na tinatawag natin, so dadalhin pa yun ng dugo mo, at pag nabuntis ka, may ita-transfer niya pa rin yun doon. Ngayon naman, kung naipanganak niyo naman yung bata, no? Diba, naipanganak niyo yung bata, magkakaroon siya ng mga depekto, no? Yun doon sa mga nabanggit kong organs. So maaari siyang magkaroon ng depekto doon. So kaya po ingatan po natin, no, na maging ano po tayo, aware po tayo sa ganitong pangyayari. Kaya po kayo na may mga alagang pusa po dyan, no? Yung may mga alagang pusa po dyan. Yung kung may buntis po dyan sa bahay ninyo at siya po yung madalas na maglinis ng litter box, kung maaari po na huwag nyo na po siyang papalinisin ng litter box, no? Iba na lang po. At kung talagang siya lang ang pwedeng maglinis noon, magsuot po kayo ng gloves, no? Tapos face mask po kayo. So para maiwasan yung pag-ingest yung sa dumi ng pusa. Tapos po ingat, wag po kayo mag-acquire ng bagong hayop, no, na sa bahay. So halimbawa kung may pusa kayo tapos may balak na naman po kayong magkaroon ng ibang hayop sa bahay, yung pusa uli. So wag na muna po, no? Pagpaliban na muna po 'yon. Tapos naman po yung pusa nyo po na yun, no, wag nyong hahayaan na kumain na talagang dapat indoor lang siya, no? Wag nyong hahayaan siya na kumain po ng kagat-kagatin niya o paglaro-laruan niya yung ipis, yung butiki, o kung may nakapasok na ibon doon sa bahay ninyo, wag nyong hayaang ano niya, no, kagat-kagatin niya na makakagat siya doon, no? Para manatiling non-infected siya nung ano na yun, na protozoa na yun. Tapos kung nakaugalian nyo na itabi-tabi siya sa pagtulog, be sure na linisin nyo talaga yung mga paa niya, no? Kasi yan ang madalas maghalukay doon sa may ano niya, no, sa litter box niya. So yung tendency na kumapit yung dumi niya dito mataas, no? So laging alimbawa pumasok siya sa litter box. So paglabas niya, bukod sa lininis nyo na yung litter box, linisin nyo rin ng ng alcohol yung ano niya, yung paa niya, no? Lagi siyang malinis, lagi siyang panatilihing malinis. Tapos yung kinakain niya ng mga cat foods, no? Yun lang, wag na kayo magpakain ng kung ano-ano pa. So ganun lang, no? Ito po ang napakaikling video lang natin, no, para maging aware naman po yung mga may alagang pusa tapos may buntis sa bahay nila, no? Kung hindi man may iwasan na i-detach muna sa inyo yung pusa, at least alam niyo yung mga dapat ninyong gawin para maiwasan po yung ganitong problema. So hanggang dito na lang po itong napakaikling video na to. Sana po may napulot na naman kayong bagong aral tungkol sa usaping medical health. At kung may mga karagdagan pa kayong tanong na gumugulo sa isip ninyo tungkol dito sa video ito, maaari nyo naman pong i-comment sa comment box dito po sa YouTube channel, o kaya po i-direct message nyo po ako dito sa Facebook page po natin na bago, no? Ito yung bago na nating Facebook page. So dito na po kayo lagi mag-PM. Tanong lang kayo kasi maaaring may mga nakalimutan akong sabihin, o kaya may mas nais pa kayong ipa-explain na detalye, no? So yan lang po ang gagawin niyo. So ako po ulit si Master Galen. Andito po ako bilang gabay lamang sa mga usaping medical. Hindi po tinatag ang channel na to na para maging magsilbing dito na kayo gagamutin, no? Wala pong ganon, no? Lagi pa rin kumonsulta sa inyong mga doktor para mas masuri kayo ng maayos, at nang sa gayon malapatan kayo ng nararapat at tamang lunas. Kaya po, yan dito na lang. Hanggang sa muli.
Master Galen po, paalam.